Walang patid ang pag-ayuda ng mga pandaigdigang organisasyon sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Sa ngayon, prioridad ng mga ito ang pagbibigay ng kabuhayan at iba pang pangunahing serbisyo sa mga apektadong residente. Si Benj Mondok sa detalye. Halos isang taon mula nang manalasa ang Bagyong Yolanda, walang patid ang pagpapaabot ng tulong ng mga pandaigdigang organisasyon sa ating mga apektadong kababayan. Sa kasalukuyan, nakatutok ang Philippine Red Cross sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga nasalanta kung saan nasa 30,000 na mga pamilya na ang nabiyayaan ng tulong pinansyal. Ang naturang cash grant ang ginagamit ng mga nakaligtas sa trahedya upang magsimula ng kabuhayan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga sari-sari store at pag-aalaga ng mga hayop. Higit 6,000 mangingisda naman ang nabigyan ng ayudang pinansyal upang ayusin ang kanilang mga nasirang bangka. Bukod pa rito, may vocational training rin na isinasagawa kung saan tinuturuan ng mga residente ng sustainable farming, bookkeeping at iba pang paraan ng kabuhayan. Naniniwala ang samahan na mahalaga ang pagbibigay ng ikabubuhay sa mga biktima ng kalamidad para sa tuluyang panunumbalik sa normal ng kanilang pamumuhay. Dagdag pa rito, mahalagang alalahanin ang trahedya bilang gabay sa paghahanda sa anumang kalamidad. The ever-daunting challenge remains that for us all to make sure that the amount of the community and countrywide disaster preparation or preparedness should be more than the strength of any super typhoon. And that can be done if all of us will work together. Kinilala rin ng samahan ng kabayanihan ng bawat isa, partikular na mga volunteer na unang rumesponde matapos tumama ang bagyo. I want to give credit to the volunteers and staff today. That's why I'm here. I don't need to tell you what the numbers are. You can read them for yourselves. They're very impressive. But I'll tell you, what is most impressive and what gets lost in all the noise and the chatter is the fact that you had volunteers from the Philippine Red Cross, staff members from the Philippine Red Cross, working with the International Red Cross family. Bukod sa kabuhayan, nakatutok rin ang samahan sa pagtatayo ng mga ligtas at matibay na pabahay kung saan nagbibigay rin ito ng mga pagsasanay para sa mga nais magmason at karpintero. Nasa 6,100 na mga tahanan na ang muling naitayo, natitirahan ng nasa 40,000 na mga pamilya. Higit 100 silid-aralan naman ang naayos na para sa edukasyon ng mga kabataan. Patuloy naman ang pagtatayo ng mga pasilidad na tutugon sa pangangailangang pangkalusugan at pangkalinisan sa mga apektadong lugar. Nasa 16 na milyon ang apektadong populasyon ng Bagyong Yolanda kung saan higit sa 6,000 ang naitalang patay. Aabot na sa $116.8 milyong ang nagastos ng organisasyon para sa relief and recovery operations nito sa rehiyon. Bahagi ang naturang mga hakbang ng recovery plan ng samahan, katuwang ang pamahalaan at iba pang sektor. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Mondok.